Sa kaso po ni na Vilma, sinasabi na wala naman sila yung tinatawag na advantage dahil hindi naman po siya incumbent. Ano po? Pero popularity-wise, hindi naman siguro matatawaran lalo na si Vilma at si Luis. Ano pong masasabi niya tungkol dito? Oo naman, nananatiling popular pa rin sila, no? Si Vilma Santos, kailan lang may pelikula siya, tapos very visible din sa traditional media at saka sa kanyang mga vlogs si Luis. So, hindi pwedeng sabihin wala silang advantage. Nagulat ho ba kayo kay Ate V na sinama po yung kanyang dalawang anak at sasabak na rin Oo, sa politika? nagulat talaga ako. Talagang parang pinapakita, it's all in the family. Yan ang description ngayon ng ating politika. Paano ho ba, Professor G, natin dapat no, tanggapin ang sabihin po natin yung kanyang mga anak ay namulat sa politika dahil po sa nanay at sa tatay nila na kahit papano nagiging siguro inspirasyon din ng mga anak na gayahin o kaya pagandahin pa yung nagawa ng kanilang mga magulang. Is this a good thing or is this a bad thing? It's a bad thing kasi hindi naman lang sa pagiging politiko ang pagtulong sa kapwa, maraming paraan, ano? Magtayo ka ng NGO, magtrabaho ka sa isang NGO. Pero ang nangyayari kasi kapagka political dynasty, political family ang naghahari, lalo yan parang sabay-sabay sila. Tapos sa iisang sa iisang lugar, papaano mo ngayon, halimbawa sabihin na natin maganda yung intention nila, wala namang magsasabi na hindi maganda yung intention nila sa pagtakbo. Ang mangyayari kasi papaano mo pagagalitan? Papaano pag may katiwali ang nangyari, na kailangan mong i-call out yung halimbawa yung vice governor mo o yung vice mayor o kaya yung congressman mo, anak mo pala. Paano mo gagawin yun? So, ang prinsipyo kasi ng demokrasya, wala dapat isang tao, isang sektor na maghahari, o na magkakaroon ng absolute na kapangyarihan. Ang mangyayari pagka ganyan, parang kaharian mo na yung lugar na yun. Pero na-mention niyo po yung political dynasty, nandyan din yung mga Marcos, nandyan din ang Duterte, nandyan din ang Villar, ang Binay, ang Cayetano, at nagbubuo na rin ng siguro yung magiging magkakapatid na Tulfo. Ilan sa Oo. kanila magkakasama sa Senado at may mga kamag-anak ding nasa iba pang mga lokal na pwesto. Professor, ganyan na ba talaga ang politika sa Pilipinas ngayon? Oo, kaya nga nakakalungkot at ang pinaka nito, ang disadvantage, yun na nga 'no, aside from the fact na mahihirapan kung puro pamilya ang kinabubuan ng politika natin, ang ibig sabihin, ang entrada ng isang taong gusto pumasok sa politika, dahil kilalang pangalan, kilalang apelyido at may mga kamag-anak ka na politiko rin 'no. Kawawa naman yung ibang deserving, magaling pero walang resources, walang pamilyang kilala. Ang kanila namang palaging nasasabi dito, binibigyan naman ng choice yung tao eh. So yung tao po ang bumoboto sa kanila. What do you say to that? Oo, tama yan. Pero anong choice, under what circumstances do Filipinos make that choice, no? Ang circumstances, iilan lang yung pwedeng kumandidato. At yung mga sa mayayamang pamilya, sila lang yung may kakayahan na mag-wage. Halimbawa, yung mga nasa Senate, mag-wage ng nationwide campaign. So, ibig sabihin, sino-sino lang ba ang mapagpipilian ng mga tao? Kundi yung mga pamilya rin na nagpapalipat-lipat, papalit-palit ng posisyon sa politika. Siguro kayo na po ang pwede magsabi sa amin sa inyong natatandaan, meron ba mga political dynasty na nakagawa ng tunay na pagbabago at pagunlad sa buhay ng kanilang mga nasasakupan? Alam mo, ano 'yan 'no, magandang tanong 'yan. Kasi sa mga pag-aaral, ano pa rin, palaisipan pa rin kung, kaya ba naghirap ang isang lugar dito sa Pilipinas dahil sa political dynasty o dati nang mahirap, lalo lang humirap. So wala pa masyadong, kumbaga mixed pa ang resulta ng mga study na ganyan ano. Ayokong magbanggit ng mga ibang lugar na umunlad 'no, dahil sa dynasty kasi baka ay in effect makampanya ko pa sila. Pero so mixed pa, ibig sabihin hindi pa sure kung ano ba talaga ang nagko-cause
ng poverty. Kasi nga, meron namang mga There lugar are other na factors. umunlad, no? Mm-mm. Kahit matagal ng dynasty. Kaso, ang pinaka-culprit talaga dyan, yung accountability, kung pare-pareho kayong magkakamag-anak na sa isang lugar naghahari. Pangalawa, yun nga, yung paano na lang yung ibang may gustong, may gustong sumabak sa politika na deserving. Pagkatapos, 'di ba sinasabi natin lalo na yung mga sa Congress, no, na dapat nire-represent nila yung tao. Eh kung hindi naman kung panay ang nasa Senado, panay mayayamang pamilya, mga landed families, hindi naman nila nire-represent yung ordinaryong Pilipino. So malayong-malayo na sila. So how can you expect them to legislate laws that would address the concerns of ordinary Filipinos? This often asked question, Professor Jean, kailan ho kaya maipapasa itong anti-political dynasty law? Ayun na nga. Nako, lalong pahirap ng pahirap, lalo na kung ang magiging komposisyon ng Senado, lalong-lalo na magkakapatid, no? Natural sila, aayawan nila yan, no? Aayawan nila yan. Ang pinaka-worst thing kasi sa atin, sa ibang bansa may political dynasty naman, pero hindi sila sabay-sabay halos, no? Bihira yung sabay-sabay nasa isang posisyon. At kasi, ang nananatiling batayan pa rin para ka maka-join sa politics, dahil identified ka sa isang political party. Halimbawa sa US, ang mga Bush, kailangan pa rin nilang dumaan sa Republican Party. Hindi yung nagising na lang sila isang araw, gusto kong tumakbo. Yun. Hindi mangyayari yun. Alright, UP Political Science Professor Jean Franco, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Pinky. Maraming salamat, Maricar, sa mga nanonood at nakikinig. Thank you.